Para sa iyo, oh. Anya at inabot sa binata ang bitbit niyang isang maliit na Tupperware. Marami naman yun kaya naisipan niyang bigyan ang binata. Naghati na sila. Kaysa naman nasasayang lang yun. Wow! At talagang nag-abala ka pa. Nakangiting saad nito. At tinanggap naman yun. Salamat. Marami kasing natira. Hindi inubos ni Sir Hunter. Kaya naman, kaysa naman masayang lang, kinuha ko na. Anya at nagsimula na ring humakbang palapit at sa sasakyan. Kagaya sa ginagawa ng binata, pinagbuksan siya nito ng pinto. Pagkatapos yung ipsarado ay umikot na rin ito sa driver's seat at lumulan doon. Mukhang masarap itong niluto mo, Mabel. Nakangiti pang sabi nito. Masarap nga yan, mabuti na lang din at binigyan mo ako ng ulam. Hindi na ako bibili mamaya pag uwi ko. Saad pa nito, bago binuhay ang makina ng sasakyan at pinaandar yon. So, kumusta naman ang trabaho mo, Mabel? Maya-maya ito na rin ang bumasag sa katahimikang pumailan lang sa loob ng sasakyan. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere. Pagkuhay, ipinilig niya ang kanyang ulo sa gilid ng bintana. Okay lang, medyo nakakapagod pero masaya naman, sagot niya. Yun ang importante, masaya tayo sa ginagawa nating trabaho. Tumango siya bilang pagsang-ayon sa sinabi ng binata. Ilang taong ka na pala, Mabel? Maya-may tanong nitong muli. 27 na ako, ikaw. Magkasing edad lang pala tayo eh. Talaga? Akala ko mas matanda ka sa akin. Anya. Ilan kayong magkakapatid? 4 kami. Ako ang panganay, tapos bunso naman. Ang bunso namin ay nag-iisang lalaki. Ikaw naman, nag-iisa lang akong anak ng nanay at tatay ko, sagot nito. Nakakalungkot nga eh, kasi mag-isa lang ako. Wala man lang akong kabanding kapag nasa bahay lang ako. Mabuti ikaw, may 3 kang kapatid. Oo, at ako rin ang bumubuhay sa kanila ngayon. Wala na kasing tatay namin. Namatay siya nang maaksidente ang taxi na minamaneho niya dati. Malungkot na pagkukwento pa niya. Sorry, saad niya nito. Tipid na ngumiti lamang ang ibinigay niya rito. Nagpalitan pa sila ng tanong at kwento tungkol sa mga pamilya nila habang nasa kahabaan na sila ng highway. Mabuti na rin yun, at least, nabiyahe pa lang. Nabawasan ang kanyang pagod. May boyfriend ka na ba, Mabel? Maya-may tanong nitong muli. Napatingin naman siya ng diretsyo sa unahan ng sasakyan. Tumingin din si Wancho sa rearview mirror. Dahilan upang magsalubong ang kanilang mga mata. Ngumiti pa ito sa kanya. Tipid din siyang ngumiti ritong muli. Wala. Bakit? Mag-a-apply ka ba? Pabirong tanong niya. Tumawa naman ang pagak ang binata. Nako, wala pa sa isip ko sa ngayon ang pagbo-boyfriend. Hindi ko pa nababayaran ng mga utang ko. Kailangan ko pang mapagtapos sa college ang 3 kong kapatid. Kailangan ko pang maipagamot ang bunso namin kasi may sakit siya at hindi pa secured ang ipon ko. Kaya hindi na muna ako tumatanggap ng mga manliligaw sa ngayon. Pabiro pa rin saad niya sa binata. Pero yun naman talagang totoo. Nangako siya sa tatay niya. Noon nagagawin niyang lahat para sa nanay nila at sa 3 niyang kapatid. Kailangan niyang mapagtapos sa kolehiyo ang mga kapatid niya. O kung hindi man, kailangan isa sa kanila. At may balak pa rin siyang bumalik sa pag-aaral kapag nakaipon na siya. Tumango naman ang binata. Tama rin naman yan. Unahin mo muna ang pamilya mo. Pagsang-ayon ito sa kanya. Pero okay rin naman kung papasok ka sa isang relasyon, Mabel. Para at least may katuwang ka sa lahat ng problema mo. Saan pa nito? Yun din ang sinasabi sa kanya ng mga kapitbahay nila nung una pa man. Mag-asawa na lang daw siya para may makatulong siya sa problema niya. May makatulong siya sa paghahanap buhay pero malaki naman ang pagtutol niya noon. Mag-aasawa ka kasi gusto mong may tumulong sa iyo sa paghahanap buhay para matulungan mo ang pamilya mo. Yun ang hindi niya gagawin. Kaya naman niyang magtrabaho para sa nanay at mga kapatid niya. Bakit pa siya gagamit ng ibang tao para lang tulungan siya sa problema niya? Hindi sagot sa problema ang pag-aasawa. Yun ang lagi niyang tinatandaan. Bata pa siya at hindi siya nagmamadaling pumasok sa isang relasyon kung kailan dumating ang kapalaran niya o ang lalaking nakatakda para sa kanya. Go, tatanggapin niya ng buong puso. Pero sa ngayon, pamilya niya ang mas mahalaga para sa kanya. Nandito na tayo, maya-maya saad ni Wancho sa kanya. Bumaba naman ito sa driver's seat at umikot para pagbuksan siyang muli. Hindi mo naman na kailangan na pagbuksan ako ng pinto, Wancho, Anya. Hindi mo naman ako amo, ngumiti pa siya rito. Trabaho ko yung kahit hindi kita amo. Saad naman ito.
Ngumiti na lang siya at bumaba na ng sasakyan. Ate, napalingon naman siya sa kaniyang likuran nang marinig niya ang boses ng kanyang kapatid na si Nexie. Oh, kakauwi mo lang? Tanong niya rito. Oo ate, sagot ng dalagita. Habang nakatuon naman kay Wancho ang paningin nito. Ngumiti pa ito ng matamis pagkatapos ay hinawi ang buhok at inipit yun sa likod ng tenga nito. Sino siya ate? Ah, siya si Wancho, anya. Wancho? Siya si Nexie, kapatid ko. Pagpapakilala niya sa dalawa. Hi, anong binata at nakipagkamay pa sa dalagita. Tinanggap naman yun ang huli. Hi, boyfriend ka ba ni ate ko? Tanong pa nito. Psst, Nexie, mabilis na saway niya sa kapatid. Ngumiti naman ang binata at muling napatingin sa kanya. Hindi, driver niya lang ako. Nito. Wow, may driver ka na pala ate. Salip na sagutin ang tanong ng kanyang kapatid. Tiningnan niyang muli ang binata. Maya-maya inakbayan niya ang kanyang kapatid. Sige na Wancho, salamat ulit sa paghatid mo sa akin ha. Okay, good night Mabel, see you tomorrow. Nito. Kumaway pa siya rito bago inakay ang kapatid papasok sa kanilang bahay. Humaba pang liig ni Nexie habang hinahabol nito ng tingin ang binata. Gwapo siya ate ano, saad nito. Biglang nagsalubong ang kanyang mga kilay. Anong gwapo ka riyan, Anya? Pumasok ka na nga ron at baka makurot pa kita sa singit mo. Pagalit na saad niya at itinulak ng kapatid papasok sa pintuan nila. Ate, nandiyan ka na pala, si MG na nasa sala at nag-aaral. Ate, alam mo bang may manliligaw si Ate Mabel? Tila excited pang pagkukwento ni Nexie sa kanyang ate MG. Tapos driver pa niya. Hindi siya boyfriend ni ate, driver siya ng boss ni ate. Hatid sundo siya sa trabaho niya. Seryosong saad naman ito. Oh, talaga? Tanong nito. So pwede na rin pala akong magpahatid sundo kay Wancho kapag papasok ako sa school ate. Para hindi na ako sumakay sa tricycle, saad pa nito. Nagsalubong naman ang mga kilay ni MJ dahil sa sinabi ng nakakabata nitong kapatid. Anong pinagsasabi mo rin, Nexie? Sa trabaho yan ni ate, hindi sa atin. Ganon din naman yun si ate ang gumagamit ng sasakyan ng boss niya eh. Di isabay na lang ako sa pagpasok sa school. Tiningnan naman ni MJ na masama ang kapatid. Magbihis ka na nga ron, hindi ka tuloy nagre-review at may exam na kayo sa susunod na Lunes. Puro ka na lang barkada, pagalit na saad pa nito. Napa-smid naman ang uli. Trust me ate, mas matalino ko kaysa sayo. Maya-maya ay nagpakawala pa ito ng malalim na buntong hininga. Saka, naglakad na papasok sa kwarto nilang dalawa. Nasaan na si Nexie? Tanong niya sa kapatid nang makalabas na siya sa kusina. Nasa kwarto na ate. Talagang batang yun, lagi na lang ginagabi ng uwi rito. Pinagsasabihan ko naman yan siya ate pero masyadong matigas ang ulo. Hayaan mo bukas ay kakausapin ko siya. Anya at naglakad na rin papasok sa kanyang kwarto. Pagkatapos niyang magbihis ay muli siyang lumabas at tinungo ang silid ng kanyang nanay at kapatid na lalaki. Naroon ang dalawa at nakahiga na sa kama. Natutulog na rin ang nanay nila. Ate, uminom ka na ba ng gamot mo Ken? Tanong niya rito. Opo ate, saka mauubos na rin yun sa linggo, nito. Ngumiti siya rito, huwag kang mag-alala, may pera naman si ate para pambili ng gamot mo. At pupunta rin tayo sa doktor mo sa linggo parang pa-check up ka. Saad niya rito. Kumusta naman ang klase mo? Tanong niya rin. Okay lang naman ate, masaya, nakangiting sagot ng binatilyo. Nasa grade 10 na rin ako sa ngayon. Very good, mag-aaral ka na mabuti ha, dapat magandang grades mo. Nag-aaral po ako na mabuti ate. Very good yan, sige na matulog ka na. Good night ate. Isang matamis na ngiti naman ay binigay niya rito saka muling lumabas sa silid. Matulog ka na rin MG pagkatapos mo riyan. Yes ate, tatapusin ko lang tong pagre-review ko. Matutulog na rin ako, maya-maya. Good morning po Sir Hunter. Nakangiting bati niya sa binata nang pumasok na ito sa kusina. Nakatayo lang siya sa gilid ng pintuan, pero ang ngiti sa kanyang mga labi ay bigla rin naglaho. Nang hindi man lang siya nito pinansin o tiningnan, parang hangin lamang siya nitong dumaan ito sa harapan niya. Nako, ang aga-aga. Nakasimangot na naman ang dudong. Bulong niya sa sarili. Kumunot ang noo na lumingon naman sa kanyang binata nang marinig nitong bumubulong-bulong siya. What are you murmuring? Masungot na tanong nito. Mabilis na muling sumilay ang ngiti sa kanyang mga labi. Wala po sir, ang sabi ko lang po, sana magustuhan niyo po ang kape na ginawa ko para sa inyo. Saad niya. Black coffee?
Without sugar po yan, sir. Tapos may newspaper pa pong kasama. Saan niya? Yun ang sabi sa kanya ni Miss Miranda. Laging partner ng kape ng binata ay newspaper daw. Kaya kanina habang patungo na siya sa bahay nito, ay bumili na rin siya ng newspaper sa lalaking naglalako sa kalsada. I can see it. Masungit pa rin saad nito. Napa-smid naman siya. Naku, hindi ka talaga gwapo. Sa isip-isip niya habang nakatingin lamang dito ng mataman. Maya-maya ay muling tumingin sa kanya ang binata. What are you waiting for? Masungit na tanong nito. Ha? Hihintayin ko lang po kayong matapos na magkape, sir, para po mahugasan ko na rin ang tasa niya. Anya. Nagpakawala lamang ng malalim na buntong hininga ang binata. Saka nito dinampot ang newspaper. Tahimik itong nagbasa at humigop sa tasa ng kape. Inaabangan naman niya kung ano magiging reaksyon nito sa itinimpla niyang kape. Pagkainom ng binata, saglit itong tumigil. Tila nilalasahan ang kape. Magsasalita na sana siya nang muli itong humigop. Ayan, Mabel ha, kagaya kagabi. Pangalawang beses din siyang uminom ng kape na ginawa mo. Sa isip-isip niya, maya-maya tiniklop ng binata ang hawak ng newspaper. Pagkaway, tumayo na rin sa pwesto nito. Walang salita na naglakad ito palabas ng dining. Sir, ayaw niyo na po? Habol na tanong niya, pero hindi naman sumagot sa kanya ang binata. Wala naman siyang nagawa kundi ang maglakad na lang palapit sa lamesa at dinampot ang tasa ng kape. Palagi na lang 2 beses, Mabel. Umiiling at dismayado sa saad niya habang nakatitig sa pobreng tasa. Pero bigla namang may pumasok sa isipan niya. Sumilay ang matamis ng ngiti sa kanyang mga labi at nagmamadali siyang naglakad palapit sa pinto ng kusina upang silipin kung naroon sa sala ang binata. Nang makita niyang walang tao roon, dali-dali rin siyang bumalik sa lamesa. Umupo siya sa kabisera, ang iniwang pwesto ng binata, habang hawak-hawak pa rin niya ang tasa ng kape. Kung ayaw mo na, Sir Dodong, no problem. I love coffee too. Anya at uminom sa tasa. Kung saang spot uminom ang binata, ay doon din siya uminom. Kinikilig pa siya habang pigil ang pagtili ng malakas. Iri parang nag-kiss na rin kayo ni Sir Dodong, Mabel, saad niya sa sarili. Hay, ang sarap naman sa feelings, maging kasambahay ng crush mo. Sumandal pa siya sa upuan. And what do you think you're doing? Halos mahulog pa siya sa upuan nang marinig niya ang boses ng binata na muling pumasok sa dining. Nalalaki ang mga matang napalingon siya sa direksyon nito. Hayun, at bigla na namang kinabog ng malakas na kaba ang kanyang dibdib. Po, nauutal na saad niya. I said, what are you doing? Ulit na tanong nito habang ipinagpapalipat-lipat ang tingin sa mukha niya at sa tasang nasa tapat ng bibig niya. Are you drinking my coffee? Hindi po, sir. Kandautal na saad niya at biglang nailapag sa lamesa ang tasa. Mabilis din siyang napatayo sa kanyang pwesto. Ngunit nanatili lamang na magkasalubong ang mga kilay nito na magsimula na itong maglakad palapit sa kanya. Napaatras naman siya sa likod ng upuan dahil sa kaba niya. Wala sa sarili at lihim siyang napalunok ng kanyang laway. Akala ko po kasi, sir, ayaw nyo nang inumin ang kape nyo. Nauutal pa rin saad niya. Inaamoy ko lang po, baka kako hindi nyo po nagustuhan ang lasa ng amoy kaya po iniwanan nyo. Pagdadahilan na lamang niya. Sorry po, sir, gusto nyo po bang palitan ko na lang ng iba? Hindi naman niya natapos ang kanyang iba pang sasabihin nang kunin ng binata sa lamesa ang tasa ng kape. Naglakad ito palapit sa lababo at walang ano-ano'y ibinuhos doon ang kape. Nalungkot naman siya dahil sa ginawang iyon ng binata. Pinaghirapan pa man din niyang gawin ang kapeng yun tapos itatapon lang pala nito. You can leave, saad nito at naglakad na rin palabas ng kusina. Wala na nga siyang nagawa kundi ang lumabas na rin ng kusina at ng bahay. Ihahatid na ba kita sa inyo? Tanong sa kanya ni Wancho. Tumango naman siya bilang tugon. Pero hindi na niya pinakinggan ang sasabihin ng binata. Mabilis niyang binuksan ang pinto sa backseat ng sasakyan at sumakay dun. Tahimik lamang siya at pinilig ang kanyang ulo sa gilid ng bintana.
Hindi na ata magbabago ang ugali ng boss niya. Sobra na ang pagiging masungit ito sa kanya. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Pero maya-maya ay ganun na lamang ang pagkagulat niya nang muling bumukas ang pinto ng sasakyan at sumakay doon ang binata. Sir, gulat na sambit niya. As usual, magkasalubong na naman ang mga kilay nito nang tingnan siya. What are you doing here in my car? Tanong nito. What? Timbagang natanong pa nito. Sir, ang sabi po sa akin ni Miss Miranda, hatid sundo ko raw po si Miss Mabel habang nagtatrabaho siya sa inyo sa hotel. Si Wancho ang sumagot habang nasa driver's seat na ito. Mas lalong nagsalubong ang mga kilay ng binata dahil sa sinabi ni Wancho. What? Muling tanong nito nang balingan ng tingin ang binata. Maya-maya ay napabuga ito ng malalim na buntong hininga. Out! Anito. Pero sir, I said out. Napatungo na lamang siya at binuksan na ng pinto na nasa tabi niya. Laglag ang mga balikat na bumaba siya ng sasakyan. Ano kayang pwede niyang gawin para bumait man lang sa kanyang kahit kaunti itong amo niya? Oh, akala ko ba ayaw mo nang sumama sa amin magbar? Tanong ni Emeros kay Mabel nang dumating ang dalaga sa bahay nito at sabihing sasama na lamang siya sa lakad ng mga ito mamaya. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya sa ere. Pagkuway, pumasok sa pinto nang buksan niyo ng maluwag ni Emeros. Sumunod naman ang dalaga. Bakit nakasimangot ka riyan? Tanong nitong muli habang pinapatoy ang buhok gamit ang tuwalya. Katatapos lamang nitong maligo. Parang gusto ko na rin mag-inom ngayon saad niya. Nangunot naman ang noo ni Emeros pagkuway umupo na rin sa kaibayong upuan. Bakit? May problema ba? Usisang tanong pa nito. Naiinis lang kasi ako Mas lalong nagsalubong ang kilay ng dalaga at napatitig sa kanya ng mataman. Naiinis? Kanino? Kanino pa ba? Idi sa boss natin. Walang ganang sagot niya. Saglit na hindi nakapagsalita si Emeros. Si Sir Dodong mo? Tanong nito. Maya-maya bigla rin itong napangiti. Bakit? Galing ka ba sa bahay niya? Tumango siya. Oo, kagagaling ko lang sa bahay niya. Naiinis ako sa kanya dahil sa sobrang kasungitan. Kay aga-agang sungit na muli siyang napabuga ng malalim na buntong hininga. Bakit? Ano ba ang nangyari? Curious na tanong pa nito. Ang sabi sa akin ni Miss Miranda, hatid sunduro ako ng driver ni Sir Hunter. Kasi ang layo nga rin naman ang biyahe ko kung dadaan pa ako sa bahay niya sa umaga para lang ipagtimpla siya ng kape bago ako pumasok sa hotel. Ang mokong naman nagalit sa akin kanina. Pinababa niya ako sa sakyan niya. Mabuti nga lang at may dala akong pera, pamasahe sa taxi. Reklamo niya. Hanggang ngayon kasi ramdam niya pa rin ang inis sa binata. Nako, sa susunod, iwan niya na lamang. Kung anong magagawa niya sa lalaking yun. Ipagtitimpla mo lang si Sir Hunter ng kape sa umaga? Ayaw pang maniwala sa tanong nito. Wala nang iba, tipid na sagot niya, kasabay muli ng pagpapakwala ng butong hininga. Grabe, hindi ba siya marunong magtimpla ng kape niya? Iyon lang din ang tanong ko kay Miss Miranda nung kinausap niya ako tungkol sa pagtatrabaho ko sa buwisit na hunter na yun. Napaismid na siya. Nanggigigil talaga siya sa binata. Oh, relax ka lang. Crush mo yun, remember? Nanunod yung pang saad nito sa kanya. Mas lalo siyang napaismid dahil sa sinabi ni Emeros. Kahit pa crush ko siya, naiinis pa rin ako sa kanya. Walang hiya siya. Napagastos pa tuloy ako ng mahal dahil sa taxi kanina. Isa pa yung kinaiinisan niya simula pa kanina dahil malayong bahay ng binata mula sa gate ng village na tinitirhan nito. Mahal tuloy ang naging bayad niya sa metro ng taxi hanggang sa bahay ni Emeros. Naiinis na nga siya. Napagastos pa siya ng mahal. Kailangan mo nga talagang mag-inom ngayon para humupa ang galit mo kay Sir Dodong. Natatawang saad ni Emeros pagkuway tumayo ito sa pwesto nito. Saglit at tatawagan ko lang si Aces. Uwi muna ako ng bahay. Puntahan mo na lang ako mamaya kung aalis na tayo. Got it, best. Anito. Remember, wag nang mainis ha. Ang beauty natin, best. Masisira. Nako, magkikita pa naman kayo ulit bukas ni Sir Dodong mo. Mas lalo kang susungitan nun kapag nakita niyang may wrinkles ka na. Pagbibiro pa nito. Che, bahala siya sa buhay niya. Porkit gwapo siya. Pati ako walang kasalanan susungitan niya. Tanong niya. Magkakakras tuloy ako sa kanya. Makikita niya.
Hindi na napigilan ni Emeros ang matawa. Nako, baka bukas ibibigay ka rin bigla kapag nakita mo na siya. Hindi ako marupok, Eme. Magkasalubong ang mga kilay na saad niya. Tingnan natin bukas. Malalaman kung hindi ka nga marupok. Ewan ko sa'yo. Alis na nga ako. Naglakad na rin siya palabas ng bahay nito. Mabel, kunot ang noo na nilingon niya ang dalawang lalaki na nakatambay sa labas ng tindahan ni Aling Lita. Ang ganda natin ngayon saad na isang lalaki. Sumipol naman ang kasama nito. Hoy, Enaldo, huwag mong bisitin lalong araw ko ngayon ha. Nako, makikita mo, inis na saad niya sa lalaki at tuloy-tuloy na ang lakad pauwi sa bahay nila. Papasok na siya sa pintuan nila nang makasalubong naman niya ang kanyang kapatid na si Nexie. Oh, saan ka po naman pupunta? Kunot ang noo na tanong niya nang makita niyang nakapustura pa ito. May lakad kami ng mga kaibigan ko ate. Sagot naman ito pagkuha inayos sa balikat ang bag nito. May lakad? At saan ka naman pupunta? At tanong niya, hinawakan pa niya sa palapulsuan ng kapatid para hindi ito makalabas ng pinto. Ate, may lakad nga lang kami. Pupunta lang kami sa mall. Mas lalong nagsalubong ang kanyang kilay dahil sa sinabi nito. Mamamasyal kayo sa mall? Kung mag-review ka na lang kaya para sa exam mo next week. Madalay lang naman yun ate. Hindi ka alis ngayon, Nexie. Anya ng hakbang na sana ito palabas. Pero ate, naghihintay na ang mga kaibigan ko. Wala akong pakialam kung maghintay man sila sa'yo. Hindi ka aalis, magbihis ka ron. Pagalit na saad nito. Napabuntong hininga naman ang malalim ang dalagita pagkuhay umira pa. Nexie, nang hindi ito kumilos. Ate please, ngayon lang. Kapag sinabi kong hindi ka alis, magbihis ka na ron. Balik! Anya at pinanlakihan pa ng mata ang kapatid. Bakit ba mas inuuna mo pa ang barkada mo? Bakit hindi ka gumaya kay Ate MG mo? Na nag-aaral ng mabuti at laging nandito sa bahay. Kung wala namang importanteng gagawin sa labas, paninirmon pa niya. Lihim na umismid naman ang dalagita. Makinig ka nga, Nexie. Kapag pinagsasabihan ka, huwag mong sayangin ang ginagastos ko para sa'yo. Baka mamaya niyan, malalaman ko na lang na kagaya ka na rin sa ibang mga bata riyan. Kaya aga-aga pa lang nabuntis na. Oo na ate, hindi na ako alis. Inis na saan nito at nagdadabog na bumalik sa silid nito. Napapailing naman siya na sinundan ng tingin ang kapatid. Sa tatlo niyang nakakabatang kapatid, ito talagang si Nexie ang mahirap mapasunod. Naiiba ang ugali sa kanya, ayaw na pinagsasabihan, laging barkada ang kasama. Naglakad na rin siya papasok sa kanyang silid. Pagkasarado pa lamang sa pinto ng kwarto niya, ay nagmamadali ng lumabas ng bahay si Nexie. Tumakbo pa ito palayo nang makalabas na. Malakas na tugtog ng musika ang sumalubong kay Mabel, Emeros at Aces na makapasok na sila sa entrance ng bar. Kagaya sa unang beses na makapasok si Mabel doon. Halos mabasag ang kanyang airdrum sa lakas ng tugtog at hiyawan ng mga taong nagsasayaw sa dance floor. Woo! Party! Nakangiting sigaw ni Emeros at Aces. Tara na, doon tayo anang Emeros at hinila sa braso si Mabel. Ito rin ang bar na pinuntahan nila ni Jess nang nakaraan kaya medyo pamilyar na sa kanya ang lugar. Sa ikalawang palapag din sila pumwesto. Waiter, kaagad na tinawag ni Aces ang lalaking waiter nang makaupo na sila sa isang round table. Anong gusto nyo best? Tanong pa nito sa dalawa. Margarita akin, Emeros. Ikaw best? Tanong ulit ni Aces. Kay Mabel nang hindi siya magsalita. Sa halip ay nakatingin lamang siya sa waiter. Napatingin naman siya kay Aces. Saglit siyang nag-isip. Blowjob, 2 shots. Maya-maya saad niya. Nagkatingin na naman sina Aces at Emeros. Maya-maya tumawa. Wow, ang taray ha. Anya Emeros. Ayaw-ayaw ka pa kahapon, Aces. How about you, ma'am? Tanong ng waiter kay Aces. Give me 1 tequila sunrise, sagot nito. Right away, ma'am, at kagad na umalis ang lalaki. Akala ko ba unang beses mo lang makapunta rito nung nakaraan? Tanong ni Emeros. Ngumiti naman siya. Oo, bakit alam mong pangalan ng alak? At ang lakas pa ng loob mong mag-blowjob ha? Pabiro pang saan ito. What's the use of Google? Natatawa na rin siya. Kaya nga anong silbi ng internet kung hindi siya mag-search ng mga pangalan ng alak?
Kanina pagka-uwi niya sa bahay nila, kagad siyang nag-search ng mga alak para at least may alam siya kahit kaunti. Baka pagtawanan pa siya ni na Aces at Emerald kung hindi niya kilala ang mga alak na iinumin nila. Kagaya na lang dati nung mag-inom sila ni Jess. Tingnan mo ha, pangalan pa lang ng alak, ang binabanggit niyan pero lasing na agad. Nag-English na natatawang pagbibiro ni Aces. Natatawa na rin siya kapag kuwa'y itinapon ng paningin sa ibaba ng bar. Mas marami ang tao ngayon doon, kumpara nung unang beses na punta niya. Halos hindi na mahulugan ng karayom ang dance floor sa dami ng tao na nagsisigawan pa. Maya-maya dumating nga ang order nilang alak. Kaagad niyang dinampot ang isang shot glass at walang pagdadalawang isip na nilagok niya yun. Halos magsisi pa siya nang gumuhit ang pait ng alak sa lalamunan niya. Napapikit na lamang siya na mariin. Dahan-dahan lang bes, maaga pang gabi, natatawang saad ni Emerald sa kanya. Pero hindi naman niya ito pinakinggan. Nakailang shot na ba siya ng blue jab? 6 na, tapos ngayon naman, nag-order pa siya ng tequila sunrise. Ang sabi kasi sa kanya ni Emerald, masarap daw yun, kaya sinubukan niya. At oo nga, masarap ang alak na yun. Sure ka? Oo kaya ko na, babalik din ako agad. Anya at nagsimula na rin maglakad palayo sa kanilang lamesa. Hanggang sa makarating siya sa banyo. Nagmamadali pa siyang pumasok sa cubicle nang maramdaman niyang nasa lalamunan pa niya ang alak na gustong lumabas. Bigla siyang napayuko sa tapat ng bowl. Pagkatapos niyang i-flush yun, ay kumuha siya ng tissue at pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Sinasabi ko na nga ba gagastos ng mahal para sa alak tapos isusuka lang din. Napapailing na lamang siya. Pakailang sandali pa ay lumabas siyang muli sa cubicle. Sarap ng lababo siya tumayo habang tinitigan niya ang kanyang sarili. Nagpakawala pa siya ng malalim na buntong hininga. Maganda ka naman, Mabel pero bakit sinusungitan ka ng mokong na yun? Tanong niya sa sarili. Maybe he likes you, kaya sinusungitan ka niya. Bigla siyang napalingon sa babaeng nasa tabi niya. Kagaya niya ay sinisipat nito ang sarili sa malaking salamin. Kumunot ang noo na napatitig siya sa babae. Sexy ito, matangkad. Mahahabang legs, manipis ang puson. Nakapusod ang buhok nito. Nang tumingin ito sa kanya, ay ngumiti ito ng matamis. I mean, gano'n naman ang mga lalaki. Kung minsan, sa pagsusungit nila itinatago ang nararamdaman nila para sa atin. Muling saad nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito. Dahil unang-una, malabong magkagusto sa kanya si Hunter. Maria, ako si Maria, pagpapakilala ng babae sa kanya. Inilahad pa nito ang kamay sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi tanggapin ang kamay nito. Kabastusan kung iignorahin niya ito. Mabel, anya. So, who's with you, Mabel? Tanong nito. Mga kaibigan ko, iniwan ko lang sila saglit. Sagot niya dito. Are you having fun tonight? Tanong nitong muli. Lihim siyang napabuntong hininga ng malalim. Pagkuway ngumiti. Mukhang mabait naman ang babae. Hindi niya nararamdaman na nakikipagplasikan na ito sa kanya. Totoo rin ang nakikita niyang ngiti sa mga labi at sa mga mata nito. Kumunot ang noo na napangiti naman si Maria dahil sa naging sagot ni Mabel. Bakit medyo lang? Kasi unang-una, hindi naman talaga ako umiinom ng alak. Napilitan lang akong pumunta rito. Kasi may kinaiinisan lang ako. Pangalawa, nanghihinayang ako sa binayad ko sa alak kasi tingnan mo, ang mahal-mahal ng inumin nila rito tapos isusuko ako din lang pala. Napaismid pa siya. Hindi tuloy napigilan ni Maria ang matawa dahil sa mga sinabi niya. Ganun ba? Hindi ka pala mahilig uminom. Kape at tubig, oo, pero alak, hindi, sagot niya. I love coffee to, saan nito? Don't worry, ilibre na sa'yo ang alak, dagdag pa nito. Muli siyang napatingin dito. Ha? Takang tanong niya. Sino ba ito para sabihin libre na sa kanya ang alak? Ito ba ang may-ari ng bar? Libre na kayo ng mga kaibigan mo. Natatawa naman siya. Ikaw ba ang may-ari ng bar na to? Tanong niya. Parang gano'n na nga, sagot ni Maria. My husband owned this bar, dagdag pa nito. Husband? May asawa ka na? Hindi lang siya makapaniwala kasi unang tingin pa lang niya rito. Kanina akala niya dalaga pa ito. Yeah, my husband owned this place. And parang mabait ka naman at nakikipag-usap ka sa akin ngayon, so free na ang alak nyo. Napangiti na siya ng malapad. Talaga? Tumango naman si Maria bilang sagot. Yeah, come at sasamahan kita sa table nyo. Saad pa nito at nagsimula na ring maglakad upang lumabas sa banyo.
Napasunod naman siya rito, pero maya-maya ay bigla rin siyang natigilan nang mabangga siya ng isang babae. Natapunan ang damit niya nang dala nitong alak. Anya, sorry miss. Hindi ko sinasadya paghingi ng paumanhin ng babae. Okay lang, Anya, at pinagpagan pa ang damit niya. I'm really sorry talaga, miss. Okay lang. Pilit pa siyang ngumiti sa babae. Mabuti na rin yun na nabasa ang damit niya. Gusto na rin kasi niyang umuwi. May idadahilan na siya kay Emeros at Aces. It's okay, Mabel. Come, I have extra shirt nasa office, Anang Maria. At hinawakan pa siya sa kanyang kamay. Hindi na naman siya nakatutol dito hanggang sa makarating sila sa sinasabi nitong office. May lalaki pang naroon na nadatnan nila. Leamor, Anang Judas nang mag-angat ito na mukha mula sa pagkakatutok sa monitor ng laptop nito. Kunot ang noo na tiningnan din nito si Mabel. Mi amor, she's Mabel. Pagpapakilala ni Maria sa dalaga sa kanyang asawa. He's my husband Judas nang tingnan nito ang dalaga. Napangiti na rin siya sa lalaki. Good evening po sir, bati niya rito. Tumayo sa pwesto nito si Judas. At inilahad nito ang kamay kay Mabel. Hi, anito. Nahihiya pa siyang tanggapin ang kamay ng lalaki. Shit, ang gwapo naman sa isip-isip niya habang nakatitig siya sa mukha ng lalaki. No wonder, maganda rin ang asawa nitong si Maria. Parang may kamukha pa nga itong artista. Malinis ang pagkakagupit ng buhok. May kahabaan din ang mga pilik mata nito. Isama pa ang maliit na dimple nang ngumiti ito sa kanya. Makalaglag panty. Are you okay? I mean, tanong ni Judas na napatingin pa sa damit niyang basa. Okay lang po sir, nautal na saad niya. Nabangga lang niya ang isang customer sa ibaba kaya nabasa siya. Saad naman ni Maria at naglakad palapit sa bag nitong nasa sopa. May kinuha itong damit doon. Muli itong lumapit kay Mabel at iniabot ang damit. Here Mabel, use this. Muli niyang dinampot ang isang shot glass. Ganon pa rin ang nararamdaman niya, ang init sa lalamunan at dibdib niya. Nexie! Sigaw ng babae habang hinihila nito sa braso ang dalagita. Nalabis kung umiindak ng sayaw sa dance floor. Bakit ba? Tila naiinis naman ang sagot nito at binalingan ng tingin ang kaibigan. Ate mo yun o, di ba? Tanong nito habang nakatingin sa itaas ng bar. Kunot ang noo na napatingin din doon si Nexie. Maya-maya gano'n na lamang ang panlalaki ng mga mata nito nang makita nito roon ang kanyang ate. Patay, nandito rin siya. Anito at kaagad na nagtago sa tapat ng dibdib na lalaking kaparihan nitong sumasayaw. Baka makita ka niya. Halika, lumabas na tayo. Lagot ako nung kapag makita niya ako rito. Anito at hinilan sa kamay ang kaibigan. Saan ka na pupunta, Nexie? Tanong na lalaki, may tsura at kasayaw ng dalagita. Pinigilan pa nito sa kamay ang babae. Sa labas lang, gusto kong magpahangin. Nainitan kasi ako pagdadahilan nito at hindi na hinintay na makapagsalita ang lalaki. Muli nitong hinila sa kamay ang kaibigan. Bes, saan ka pupunta? Tanong ni Emeros nang tumayo si Mabel sa pwesto niya. Magbabanyo lang ako saglit, sagot niya. Sasamahan na kita, ani Aces. Hindi na, kaya ko naman Kahit ang totoo ay nakakaramdam na rin siya ng pagkahilo dahil sa sunod-sunod na inom niya. Nakailang shot glass na ba siya ng blowjob? 6 na. Tapos ngayon naman, nag-order pa siya ng tequila sunrise. Ang sabi kasi sa kanya ni Emeros, masarap daw yun kaya sinubukan niya. At oo nga, masarap ang alak na yun. Sure ka? Oo may kaya ko na. Babalik din ako agad. Anya at nagsimula na rin na maglakad palayo sa kanilang lamesa. Hanggang sa makarating siya sa banyo, nagmamadali pa siyang pumasok sa cubicle nang maramdaman niyang nasa lalamunan na niya ang alak na gustong lumabas. Bigla siyang napayuko sa tapat ng bowl. Pagkatapos niyang i-flush yun, ay kumuha siya ng tissue at pinunasan ang gilid ng kanyang bibig. Sinasabi ko na nga ba gagastos-gastos ng mahal para sa alak. Tapos isusuka lang din. Napapailing na lamang siya. Makailang sandali pa ay lumabas siyang muli sa cubicle. Sa harap ng lababo siya tumayo habang tinititigan niya ang kanyang sarili. Nagpakawala pa siya ng malalim na buntong hininga. Maganda ka naman, Mabel. Pero bakit sinusungitan ka ng mokong na yun? Tanong niya sa sarili. Maybe he likes you, kaya sinusungitan ka niya. Bigla siyang napalingon sa babaeng nasa tabi niya.
Kagaya niya ay sinisipat nito ang sarili sa malaking salamin. Kumunot ang noo na napatitig siya sa babae. Sexy ito at matangkad. Mahaba ang legs, manipis ang puson. Nakapusod ang buhok nito. Nang tumingin ito sa kanya ay ngumiti ito ng matamis. I mean, ganun naman ang mga lalaki kuminsan. Sa pagsusungit nila ay tinatago ang nararamdaman nila para sa atin. Muling saad nito. Hindi niya alam kung anong sasabihin dito dahil unang-una, malabong magkagusto sa kanya si Hunter. Maria ako. Ako nga pala si Maria, pagpapakilala ng babae sa kanya. Inilahad pa nito ang kamay sa kanya. Wala naman siyang nagawa kundi tanggapin ang kamay nito. Kabastusan kung iignorahin niya ito. Mabel, Anya. So, who's with you, Mabel? Tanong nito. Mga kaibigan ko, iniwan ko lang sa sila saglit, sagot niya. Are you having fun tonight? Tanong nitong muli. Lihim siyang napabuntong hininga ng malalim pagkuway ngumiti. Mukhang mabait naman ang babae. Hindi niya nararamdaman na nakikipagplastikan lang ito sa kanya. Totoo rin ang nakikita niyang ngiti rito sa mga labi at mga mata. Medyo. Kumunot ang noo na napangiti naman si Maria dahil sa naging sagot ni Mabel. Bakit medyo lang? Kasi unang-una, hindi naman talaga ako uminom ng alak. Napilitan na ako ang pumunta rito kasi may kinaiinisan ako eh. Pangalawa, nanghihinayang ako sa binayad ko sa alak. Kasi tingnan mo, ang mahal-mahal ng inumin nila rito. Tapos isusuko ko lang din pala. Napaismid pa siya. Hindi tuloy napigilan ni Maria ang matawa dahil sa mga sinabi niya. Ganun ba? Hindi ka ba pala mahilig uminom? Kape at tubig, oo. Pero alak, hindi, sagot niya. Muli siyang napatingin dito, ha? Takang tanong nito niya. Sino ba ito para sabihing libre na sa kanya? Ang alak, ito ba ang may-ari ng bar? Libre na kayo ng mga kaibigan mo. Natawa naman siya. Ikaw ba ang may-ari ng bar na to? Tanong niya. Parang gano'n na nga, sagot ni Maria. My husband owned this bar. Dagdag pa nito. Husband? May asawa ka na? Hindi lang siya makapaniwala kasi unang tingin pa lang niya rito. Kanina, akala niya ay dalaga pa ito. Yeah, my husband owned this place. And parang mabait ka naman at nakikipag-usap ka sa akin ngayon. So, free na ang alak niyo. Napangiti na siya nang malapad. Talaga, tumango naman si Maria bilang sagot. Yeah, come. At sasamahan kita sa table niyo. Saad pa nito at nagsimula na ring maglakad upang lumabas ng banyo. Napasunod naman siya rito pero maya-maya bigla rin siyang natigilan nang mabangga siya ng isang babae. Natapon sa damit niya ang dala nitong alak. Anya, sorry miss, hindi ko sinasadya. Paghingi ng paumanhin ng babae. Okay lang, Anya, at pinagpagan pa ang damit niya. I'm really sorry talaga miss ha, okay lang. Pilit pa siyang gumiti sa babae. Mabuti na yun na nabasa ang damit niya. Gusto na rin kasi niyang umuwi. May dadahilan na siya kay Emeros at Aces. It's okay, Mabel. Come. I have an extra shirt nasa office. Anang Maria at hinawakan pa siya sa kanyang kamay. Hindi naman na siya nakatutol dito hanggang sa makarating sila sa sinasabi nitong office. May lalaki pang naroon na nadatna nila. Leamor, anang Judas na mag-angat ito ng mukha mula sa pagkakatutok sa monitor ng laptop. Nito, kunot ang noo na tiningnan din nito si Mabel. Mi amor, she's Mabel. Pagpapakilala ni Maria sa dalaga sa kanyang asawa. He's my husband Judas nang tingnan nito ang dalaga. Napangiti na rin siya sa lalaki. Good evening po sir, bati niya rito. Tumayo sa pwesto nito si Judas at naglakad palapit sa asawa. Inilahad nito ang kamay kay Mabel. Hi, anito. Nahiya pa siyang tanggapin ang kamay ng lalaki. Shit, ang gwapo naman sa isip-isip niya habang nakatitig siya sa mukha ng lalaki. No wonder, maganda rin ang asawa nitong si Maria. Parang may kamukha pa nga itong artista. Malinis ang pagkakagupit ng buhok. May kahabaan din ang mga pilik mata. Nito, isama pa ang maliit na dimple nang ngumiti ito sa kanya. Makalaglag panty. Are you okay? I mean, tanong ni Judas at napatingin pa sa damit niyang basa. Okay lang po ako sir, nauutal na saad niya. Nabangga lang siya ng customer sa ibaba, kaya nabasa siya saad naman ni Maria at naglakad palapit sa bag nitong nasa sopa. May kinuha itong damit doon. Muli itong lumapit kay Mabel at iniabot ang damit.
Here, Mabel, use this. Nako, nakakahiya naman. Sige na, huwag ka na mahiya. Gamitin mo ng banyo dyan. Itinuro pa nito ang pintuan na nasa sulok. Go ahead. Ngumiti na lang siya. Salamat, anya, at naglakad na rin papasok sa banyo. Are you not tired, Leamor? Tanong ni Judas na mapagsulo na ang mag-asawa. Mi amor, ngayon na lang ako ulit nakapunta rito sa bar, kaya okay lang. Okay lang ako. Ngumiti naman ang matamis si Judas pagkuway, hinapit sa baywang ang asawa. Walang paalam na sinakop ang mga labi nito. I'm just asking, Leamor, baka kasi inaantok ka na. Nang pakawalan nito ang mga labi ng asawa, masuyo namang humahaplos ang palad nito sa likuran ng babae. I'm not sleepy, nakangiting sagot nila. By the way, tinawagan mo na ba si Nita? Baka nagising ang dalawa mong anak. Yeah, I called her. Masarap na raw ang tulog ng dalawa, lalo na ang prinsesa natin. Mabuti naman, anito habang nilaro-laro ang buhok ng asawa. Kasi nasa labas pa si Gracia at Jen. Alam mo namang girls night. Night out namin ngayon kaya dapat lang nasulitin at walang iistorbo sa amin. Nagkayayaan kasi ang tatlong babae. Minsan na lang daw silang magkita-kita dahil mga busy na sa kakaalaga sa mga anak nila. Mabuti nga at pumayag ang asawa ni na Gracia at Jen na sila na muna ang magbantay sa mga anak nila. Itong si Judas lang ang hindi pumayag na pupunta sa bar ang asawa ng hindi ito kasama. Baka raw may bumastos dito. Ito na ang sasapak para na rin sa dalawang hipag nitong na si Jen at Gracia. Nang makalabas na sa banyo si Mabel ay tumikhim siya upang agawin ang atensyon ng mag-asawa. Hindi naman siya nabigo. Are you done, Mabel? Tanong ni Maria at humiwalay ito sa asawa. Salamat ulit sa pagpapahiram ng damit. Don't mention about it. It's okay, anito. Bagay naman para sa'yo habang sinisipat siya nito. So let's go, ipakilala mo na rin ako sa mga kaibigan mo. Salamat din po sir, anya ng tapunan niya ng tingin ang lalaki. Ngumiti naman si Judas. Enjoy your night, Mabel, anito. Leamor, kumindat pa ito sa asawa. Yes, mi amor. Sagot nito pagkuway, iginaya na si Mabel palabas ng opisina ng asawa nito. Salamat po sa libreng alak, Ma'am Maria, nakangiting saad ni Emeros matapos na ipakilala ni Mabel sa kanila ni AC si Maria. No problem girls, basta mag-enjoy lang kayo tonight and order what you want, okay? Thank you ulit Ma'am Maria, saad din ni Aces. Isang matamis na ngiti ang muling pinakawala ni Maria. Pagkuway, binalingan nito ang tingin si Mabel. Enjoy, okay? Thank you ulit. Anya, no worries. So paano? Iwan ko na kayo rito ha. Paalam nito sa tatlo. Sinundan naman ito ang tingin ni Mabel hanggang sa nawala na ito sa paningin niya. So, dahil libre ang alak natin ngayon, tanong ni Aces, maya-maya, let's enjoy the party! Sigaw naman ni Emeros. Napangiti na lamang din siya nang malawak pagkuway muling umupo sa kanyang pwesto. Ang balak niya uuwi na sana ay hindi na natuloy. Sa halip ay umorder pa sila ng alak. Nag-aya rin si Aces na pumunta sila sa dance floor. Dahil medyo may tama na ng alak, wala na rin siyang hiya. Siya pang nangunang maglakad papunta ron. Kahit pakiramdam niya ay magiging dalawa na ang paningin niya, ay ayos lang. Sumayaw na rin siya, sumabay sa malakas na tugtog ng musika. Party, party! Sigaw pa niya. Wow! Party, party! Nagsigawan na rin ang ibang nagsasayawan. Maya-maya muli siyang nakaramdam ng pagsusuka. Parang umiikot ng sikmura niya. Bago pa man siya magkalat sa dance floor, ay may nasukahan siya roong tao. Nagmamadali na siyang nagpaalam sa kanyang mga kaibigan na muling babalik sa banyo. Ngunit hindi pa man siya nakakarating sa pupuntahan niya, ay hinarang naman siya ng dalawang lalaki. Miss, huwag ka nang pakipot. Sumama ka na sa amin, anang lalaki, at mabilis siyang hinawakan sa kanyang braso. Ano ba? Galit na saad niya. At pilit na binabawi ang braso sa lalaki kahit wala na siyang lakas. Hilong-hilo na siya. Natumba pa nga siya, mabuti na lamang at mabilis siyang nasalo ng lalaki. Dinala siya nito sa tapat ng dibdib nito. Ano ba? Walang lakas na pagpupimiglas niya. Halika na, dadali na natin yan pare. Wala namang mala yan Saad nito din ng isang lalaki. Maya-maya may lumapit na isang lalaki. Get off your hands from here, ang baritoning boses ng lalaki na nakatayo sa likuran ng dalawa. Kumunot ang noo na lumingon naman ang dalawang lalaki. Pare, kami na ang nauna rito. Maghanap ka na lang ng sarili mong putahe. Tumawa pa ng nakakaloko ang lalaki. Hindi ba pare? Tanong pa nito nang tingnan ang kasama.
Hawak-hawak pa rin ito si Mabel. I said, get off your hands from here if you don't want to die. Tiimbagang nasaad ng lalaki. Nanlilisik pa ang mga mata nitong nakatitig sa dalawa. Maya-maya'y dumapo ang mga mata nito kay Mabel na parang nawala na nga ata ng malay. Nakasandal na ito sa dibdib ng lalaki. Suminyas naman ang lalaki sa kasama nito. Dali-daling naglakad ang isa at umambang susuntukin ang una. Ngunit naunahan naman ito. Sunod-sunod na suntok ang ginagawa ng lalaki hanggang sa mapatumba nito ang kalaban. Napalunok naman ang isang may hawak kay Mabel. Maya-maya ay tinulak nito ang dalaga papunta sa lalaki. Pagkuway, kumaripas ito ng takbo. Mabuti na lamang at kaagad na nasalo ng lalaki ang dalaga. Daing ni Mabel, pagkuway ipinulupot ang mga braso sa liig ng lalaki. Nakapikit pa itong tumingala. Biglang umigting ang panga ng lalaki habang nakatitig ito sa muka ng dalaga. Damn it! Usal nito. Hey, wake up! Tinapik-tapik pa nito ang pisngi ni Mabel. Wake up! Ngunit wala naman itong nakuhang sagot sa dalaga. Sa halip ay pinilig ni Mabel ang ulo sa dibdib nito. Biglang napabalikwas. Nang bangon si Mabel nang marinig niya ang malakas na tunog ng kanyang cellphone. Maya-maya'y napahawak siya sa kanyang sentido. Nang maramdaman niyang kumirot yun, napadaing pa siya at napapikit ng mariin. Habang hinihilot niya ang kanyang ulo, nang hindi pa rin tumitigil sa pagtunog ng kanyang alarm clock, ay inis na kinuha niya ang kanyang cellphone na nasa tabi ng una niya. Pinatay niya yun, pero maya-maya ay bigla rin siyang natigilan nang mapansin niyang parang iba ang paligid niya. Dahan-dahan na inilibot niya ang kanyang paningin. Nangunot pa ang kanyang noo na mapagtanto niyang nasa ibang silid siya sa mga sandaling yun. Karaan ng ilang saglit ay bigla siyang napasinghap nang maalala niyang nasa bar siya kagabi kasama sina Emeros at Aces. Sa labis na pagkabahala, agad niyang sinilip ang kanyang sarili. Doon lamang siya nakahinga ng maluwag na makitang suot pa rin niya ang kanyang damit at ang kanyang pantalon. Maging ang kanyang sapatos ay suot pa rin niya. Hala, anya sa sarili, anong nangyari? Nasaan ako? Hindi ko to kwarto. Paano ako napunta rito? Sunod-sunod na tanong niya sa kanyang sarili. Kahit nakakaramdam pa siya ng pagkahilo at masakit ang kanyang ulo, ay pinilit niyang bumangon sa kama. Inilibot niya pa rin ang kanyang paningin sa buong silid. Wala man lang siyang makita na palatandaan para makapagsabi sa kanya kung nasaan siya ngayon. Kung kaninong kwarto yun. Mabel naman, kasi ang sabi ko na sa'yo, huwag kang mag-iinom kasi. Hindi mo kaya. Tingnan mo ang nangyari sa ngayon. Hindi mo alam kung nasaan ka. Paninirmo niya sa kanyang sarili. Nang makalapit na siya sa pintuan, nagpakuwala pa siya ng malalim na buntong hininga bago hinawakan ang siradura niyon. Paano pala kung masamang tao ang kumuha sa'yo? Dahil sa kalasingan mo, kagabi wala ka nang maalala kung ano ang nangyari. Pagalit na muling saad niya. Lintik naman kasi talagang alak na yun. Wala talaga siyang maalala sa mga nangyari kagabi maliban sa mga nangyari nang hindi pa siya nalalasing. Pagkatapos nun, wala na. Sumasakit lang tuloy ang kanyang ulo habang pinipilit niyang alalahanin ang mga pangyayari. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga. Nakakainis naman. Nag-sign of the cross pa siya bago dahan-dahang pinihit niya ang pagbukas ng siradura at ang pintuan. Sumili pa siya sa siwang ng pinto. Baka may tao sa labas. Mananagot tuloy siya kung sakaling masamang tao ang kumuha sa kanya kagabi at dinala siya roon. Nang wala naman siyang makita at naramdaman na walang tao roon sa labas, dahan-dahan siyang lumabas. Naglakad sa koridor, tahimik naman ang buong kabuhayan. Wala siyang marinig na kahit anong ingay hanggang sa makarating siya sa may dulo ng koridor. Ganun na lamang ang pangungunot ng kanyang noo nang makita niya ang malaking portrait na naroon. Napatuwid siya na maayos at napatitig sa mga mata ng lalaking nasa portrait. Mukhang matalim ang tingin nito sa kanya. Walang hiya, pati ba naman sa picture ang sungit mo pa rin sa akin? Tanong niya habang nakatitig sa larawan ni Hunter. Ngunit maya-maya ay muli siyang natigilan nang may mapagtanto siya. Muli niyang iginala ang paningin sa buong paligid. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang ma-realize niya kung nasaan siya ngayon. Nasa bahay ako ni Sir Dodong? Hindi makapaniwala ang tanong niya. Oo, nasa bahay nga ako ni Sir Dodong.
Kasi itong picture niya, ito rin ang picture ng magulang niya. Hayun ang pinto ng kwarto niya. Hayun din ang opisina niya habang itinuturo pa ang pintuan ng dalawang silid na iilang hakbang ang layo mula sa kanya. Pero paano ako nakapunta rito? Yun ang malaking katanungan na nabuo ngayon sa kanyang isipan. Paano ako napunta rito? Ibig sabihin, si Sir bigla siyang humakbang papunta sa tapat ng kwarto ng binata. Mataman siyang napatitig sa nakapinid na pintuan. Si Sir Dudong ang nagdala sa akin dito sa bahay niya. Muling tanong niya sa sarili. Pero bigla siyang natigilan nang bumukas ang pintuan na nasa harapan niya. Napatitig pa siya roon sa lalaking lumabas. Nakasuot ito ng white robe habang nakapaalamang tumutulo pa ang butil ng tubig mula sa buhok nito. Kitang-kita niya ang matipunong katawan ng lalaki, maging ang 6 na abs nito na parang ang sarap hawakan, hanggang sa bumaba ang mga mata niya sa suot nitong itim na boxer. Mas lalong nalaki ang mga mata niya na makita niyang, "What are you doing?" Siyang napatitig sa mukha nito. As usual, magkasalubong na naman ang mga kilay nito. Bumuka ang kanyang bibig, pero walang kataga ang nanulas doon. Parang nalunok niya ata ang kanyang dila. Hindi siya makapagsalita. Sa halip ay muling bumaba ang paningin niya sa matipunong katawan nito hanggang sa pagitan ng mga hita ng binata. Kaagad namang inayos ni Hunter ang suot nitong robe. Itinali yun. "I said, what are you doing?" Masungit na ulit nitong tanong. Anang Hunter at nagsimula itong humakbang palabas ng silid. Isinarado nito ang pinto. "Where's my coffee?" Tanong pa nito nang lagpasan na nito ang dalaga. Saka naman siya bumalik sa kanyang sarili. Ayun po sir, bababa na po ako sa kusina para po igawa kayo ng kape," saad niya at nagmamadali na ring sumunod sa binata. Ngunit muntikan pa siyang bumangga sa dibdib nito nang bigla itong tumigil sa paglalakad at hinarap siya. Mabuti na lamang at kaagad siyang napatigil sa paghakbang. Kailan kaya maghiwalay ang mga kilay nito? Lagi na lang magkasalubong. Tanong ng kanyang isipan. "You mean you haven't made my coffee yet?" Seryosong tanong nito. Kaagad ang pang-ibabang labi ay napayuko naman siya. Hindi niya talaga kayang salubungin ang mga titig nito sa kanya. Parang nakakatakot eh. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Hunter sa ere. Alright, inis na sa nitong muling naglakad pabalik sa silid nito. Sir, madali lang naman pong magtimpla ng kape. Saglit lang po." Anya at nagmamadali na siyang tinungo ang hagdan at bumaba roon. Nakahanda na sa lamesa ang kapeng ginawa niya para sa binata. Hinihintay niya na lamang itong pumasok sa dining area. Samantalang, nakatayo lamang siya sa gilid ng silya at nakatitig sa kawalan. Sakop pa rin ng maraming katanungan ang kanyang isipan. Gaya na lamang kung bakit siya napunta sa bahay ni Hunter, kung ang binata ba ang nagdala sa kanya roon, kung anong nangyari kagabi, bakit siya napunta sa kwarto na yun, kung nagkita ba sila ng binata kagabi sa bar. Marami ang gumugulo sa isipan niya na wala naman siyang maibigay na sagot. Muli na namang kumirot ang kanyang ulo. Napahikab na rin siya. Tiningnan niya ang kanyang relo. 7:20 pa lamang ng umaga. May 40 minutes pa siya bago pumasok sa trabaho. Yun pa ang muntikan niyang makalimutan dahil sa kalasingan niya. Nakalimutan niya may pasok pa pala siya ngayon sa kanyang trabaho. Kahit may hangover at inaantok pa, ay papasok pa rin siya sa kanyang trabaho. Pwede naman siguro na hindi ako na maligo. Magbibihis na lang ako ng uniform sa locker. Kausap niya sa kanyang sarili at inaamoy pang suot niyang damit na pinahiram sa kanya ni Maria. Mabuti nga at iniwanan nila sa hotel ang kanilang mga uniform. Kinukuha yun ng mga naka-assign sa laundry area at nilalabhan sa gabi. Sa umaga ay dinadaanan na lamang nila roon para gamitin ulit. Hihikab na sana ulit siya nang makita naman niyang papasok na sa dining ang binata. Napatayo siya ng tuwid sa kanyang pwesto. Umaga nakakunot na naman ang noo. Bulong niya sa kanyang sarili. "Saying something?" Tanong nito sa kanya. Sabi ko po, inumin niyo na ang kape niyo sir habang mainit-init pa po." Pilit ng ngiti pa ang ibinigay niya rito. "Upo na po kayo." Sir, isang seryosong tingin lamang ay binigay nito sa kanya bago umupo sa kabisera. Ilang minuto katahimikan ang namayani sa 4 na sulok ng dining. Nakatingin lamang siya ng mataman sa mukha ng binata habang nagbabasa ito ng newspaper. "What are you staring at?" Tanong ni Hunter habang nakatuon pa rin ang mga mata nito sa binabasa.
Napabuntong hininga naman siya. Sir, kung hindi niyo po mamasamain, okay lang po ba na magtanong ako sa inyo? Nag-angat naman ang mukha si Hunter. Tinitigan nito ang mga mata ng dalaga. You're already asking, sarkastikong sa dito. Napangiwi lamang siya. Oo nga naman, napakamot siya ng kanyang batok. Tatanong ko lang po sana kung paano po ako napunta rito sa inyo. Nag-aalangan pang tanong niya. Muling ibinalik ni Hunter ang paningin sa newspaper. Can't you remember? Salip ay balik na tanong nito sa